Under the office of the mayor po ang sinasabi Kaya nga, ko. kinocover mo siya. Ito, January 14, gumawa na kayo ng ordinance. Isipin mo, Mr. Chair, in agenda ng January 14, kinover ng minutes ng January 14, January 14 pa rin ang ordinance. Sa isang araw, kaya nga merong urgency. Pero wala kang nakitang urgency sa office ng mayor. Sinasabi mo, did you advise the mayor when you prepared the agenda that your presiding officer inform you that it's certified urgent from the mayor? Did you call the mayor that it was certified urgent? Your Honor, please, ako po SB Secretary lang po. Tinatanong nga kita kung ano lang tinanong po mo. kung ano lang po ang sasabihin ng mga bosses natin, hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them, Your Honor. Sila po, yung pong Hindi Vice ko Mayor, sinasabi ang respeto dito. Mamaya na yung respeto. Ang sinasabi ko, tinawagan mo man lang si Mayor, tinext mo si Mayor. Mayor, totoo po bang certified urgent dito? Sinabi mo ba? hindi po, Your Honor, naniwala. Ano namang certified urgent letter ang Mayor, bakit mo nilagay sa calendar of business on January 14, 2020? Yung pong certification itself, wala po sa office ko. But Kaya nga, bakit mo nilagay nga na certified urgent from the office of the mayor? Wala naman pala. So this is misleading. yun po ang banggit ng presiding officer during that time. Bakit sa akin. hindi mo sinabi certified urgent per advice of the presiding officer? Your Honor, please. Hindi nga, para nga sigurado ka. Yung pala yung pinangangatawanan mo eh. Opo. Bakit hindi mo nilagay certified urgent per advice of the presiding officer? Actually po, yun ang matagal na naming practice. Pag sinabi po ng membro, Wala akong pakialam sa practice mo. Ang sinasabi ko ito, kasi mga dokumento ito eh. Nakapag-iinit ng ulo kasi ang kanina ka pa eh. Minutes ito eh. Calendar of business, sinabi mo certified urgent from the office of the mayor. Hindi pala totoo. So niloko mo na yung Sangguniang Bayan. Tama. Pati kami, niloloko mo rito. Tama. Tama o hindi? Wala po akong niloloko, sir. Ito yung nilagay mo rito eh. Sinasabi mo galing pala sa presiding officer. Bakit sinabi mo sa mayor? Pagkatapos sinabi mo uli, do sa minutes na ito, the same date, January 14, 2020, certified urgent under the office of the mayor. Pangalawang panluloko na naman ito. Mr. Chair, ano ba ang ating rule kapag niloloko tayo? As of now, we have a quorum and it all depends on the members. Sinasabi ko sa iyo kanina pa eh. Dalawang panluloko na ito. Sagot. Anong gusto mo sabihin? Ayon po dito sa certification, Your Honor, please. Hindi nga. Ang Okay? Sa agenda mo, sabi mo, certified urgent from the mayor. Hindi totoo. Galing pala sa presiding officer. Pagkatapos sa minutes of the meeting, certified urgent from the office of the mayor, hindi rin totoo. Pagkatapos nagbigay ka ngayon ng certification, pangatlo. Ito ngayon lang, binigay mo sa amin. Certified urgent coming from the office of the mayor. Pangatlo na to, Mr. Chair. Anong gagawin natin sa taong ito? Gusto ko sana kitang tanungin pero ayaw ko nang maniwala sa iyo eh. May I answer, Your Honor? Please. Oh. Opo. Ang banggit po sa akin ng presiding officer during that time, certified urgent yan under the office of the mayor. Kaya nga kinocover mo si mayor eh. Tingnan mo. Under the office of the mayor po ang sinasabi Kaya nga ko. kinocover mo siya. Ito, January 14, gumawa na kayo ng ordinance. Isipin mo, Mr. Chair, in agenda ng January 14, kinover ng minutes ng January 14, January 14 pa rin ang ordinance. Sa isang araw, kaya nga merong urgency. Pero wala kang nakitang urgency sa office ng mayor. Sinasabi mo, did you advise the mayor when you prepared
the agenda that your presiding officer informed you that it's certified urgent from the mayor. Did you call the mayor that it was certified urgent? Your Honor, please, ako po yung SB Secretary lang po. Tinatanong nga kita kung ano lang tinanong po ang kung ano lang po ang sasabihin ng mga bosses natin, hindi ko po may tatanong sa kanila kung nasaan yung in respect to them, Your Honor. Sila po, yung pong Hindi Vice ko Mayor, sinasabi ang respeto dito. Mamaya na yung respeto. Ang sinasabi ko, tinawagan mo man lang si Mayor, tinext mo si Mayor. Mayor, totoo po bang certified urgent ito? Sinabi mo ba? hindi po, Your Honor, naniniwala lang po ako dun sa banggit ng presiding officer during that time. Yun lang po ang natural po, hindi ko naman po tatanungin. Wala po, it's outside the authority of the SB Secretary to disagree with the Vice Mayor or any member of the Council whether totoo po ang presentation nila So sa you akin. follow your bosses blindly? Honestly, kung ano po No, ang no, no, no. Do you follow your bosses blindly? out of respect, yes, Your Honor. Out of respect? Opo, opo. Kasi po, hindi ko So makukwestiyon. pwede kang magbulag-bulagan dahil sa pagrespeto mo sa kanila? I stand on the... Kaya nga. So pwede kang makulong, di ba? Sapagkat pinagsinungalingan mo kami 3 beses. I hope... Sa Biblia, nung tinanong si Apostol Pedro 3 beses na tumilaok ang manok, baka ganyan ang mangyari sa'yo. So magsasabi ka na ba ng totoo o hindi? Your Honor, please, yun po, ang lahat po ng sinasabi ko dito ay totoo because I am under Okay, oath, so Your Honor. totoo rin that there are at least 12 requirements na dapat sana ay kinuha nyo muna bago kayo nakagawa ng land conversion. Ang mga ito ay marami ito, pero ang 3 pinaka-importante, certification from the Department of Environment and Natural Resources stating that the land is classified as alienable and disposable. Certification from the Department of Agriculture as the total area of existing agricultural sugar lands. Certification from the Department of Agrarian Reform indicating that such lands are not distributed or covered by notice of valuation and CARP, blah, blah, blah. 12 po ang iba pang mga requirements. Kahit na wala itong requirements na ito, na-reclassify po ninyo yung lupa nung mag-asawang Lilibet Anicete at Fernando Anicete. Tama po. As per record, Your Honor, tama po, based on the So minutes sa of- mga tweet, kahit wala pong requirements, ganun po kabilis sa loob ng isang araw lamang, sa kabila ng pagtatanggi mo na walang letter of urgency. Malinaw dito na binilisan po ninyo yung paggagawa ng resolution para lamang may sakatuparan ninyo yung land conversion kahit na walang necessary documents required by law. Tama po. Sir, yung Tama po. Opo, opo. Ayun, Mr. Chair, tingnan mo itong mga... Ngayon po, Mr. Chair, wala kasi ang ombudsman sapagkat sinabi nga nila hindi sila makakapag-attend dito. Pero ang original charge po kasi kay Mayor, gross neglect of duty at saka grave misconduct under Section 3E, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices po ito. Ngayon, gusto ko po sanang itanong, with all due respect sa ombudsman, bakit po nung mapatawan po siya ng 6-month suspension, ay naging administratively liable lang siya for simple neglect of duty and simple misconduct. Ito sana yung, kaya po tayo dumidinig dito, Mr. Chair, sapagkat Anyway, tinanggap na po na there are 12 requirements necessary for them to evaluate whether or not they will reclassify the land. Pero wala, inamin po nila
Bakit po kaya simple neglect of duty and simple misconduct lang ang naipataw ng ombudsman? Siguro po, bibisitahin po natin siguro, Mr. Chair, sa mga susunod na araw, baka pwede nating isuggest na i-amend natin ang charter ng ombudsman. Anyway, Congressman Marcoleta, your point is duly noted, and we'll write a letter to the Office of the Ombudsman with regards to that. And actually, question of the issue with regards to reclassification, ito din pong nangyari doon sa Mexico, Pampanga. Yung mga conversion ng lupa na walang specific requirements. And in fact, in this issue with regards to the Mangaron property, may sulat po dito, we have just received a letter coming from the Department of Agrarian Reform and DNR na indeed wala ngang certificate of conversion. So it confirms the allegation, Kong Dante. Please proceed.